napag-uusapan po ng komite yan, Sen, di ba? Hindi kasi, nung ako ang chairman kasi, alam ko yung gagawin ko, alam ko yung direction ko eh. Malapit-lapit na nga ako doon sa pinaka-ugat eh. Actually, ako lang talaga yung nakahanap ng ugat eh. Kung i-analyze ninyo, doon pa lamang doon sa sworn affidavit ng mga diskaya. Kaya ko naman sila iningganyo na tumestigo kayo sa ilalim ng Witness Protection Program. Alam ko ang hirap ng pag-identify nung pinakamalaking isda. Walang gustong magturo. Lahat sila takot eh. Sabi mo sa akin? Hindi kasi po yung sa Blue Ribbon Committee ay wala nga tumatanggap na ng chairman. Tapos nagkaroon ng acting. Ang problema, may acting, kailan ang hearing? Nag-resist. Nakahang. At ang isa pang tanong, itong mas magandang sagutin, matutuloy pa ba? O it's the end of the tunnel, Sen? Malay ko sa kanila, ba't akong tinatanong mo? Bilang miyembro na napag-uusapan po ng komite yan, Sen, di ba? Hindi kasi, nung ako ang chairman kasi, alam ko yung gagawin ko, alam ko yung direction ko eh. Malapit-lapit na nga ako doon sa pinaka-ugat eh. Actually, ako lang talaga yung nakahanap ng ugat eh. Kung i-analyze ninyo, doon pa lamang doon sa sworn affidavit ng mga diskaya. Kaya ko naman sila iningganyo na tumestigo kayo sa ilalim ng Witness Protection Program. Alam ko ang hirap ng pag-identify nung pinakamalaking isda. Walang gustong magturo. Lahat sila takot eh. Siyempre po. Naalala ba nyo, 15 yung unang pinatawag? 15 contractor sapagkat yun ang nalagay doon sa ulat ng Pangulo. Yes, kanyang sona. Oo, hindi ba nag-address sa mahiya naman kayo? Tapos, pina-analyze niya yung datos na binigay ng DPWH na maraming mali yun eh. Kaya lang, yun ang binigay ng DPWH. Parang minamali talaga yung Pangulo eh, di ba? Ang ginamit nilang datos, yun ang gagaling doon sa kanilang application na kung tawagin ay MYPS. Ang tamang datos doon, yung nandun sa PCMA. Kaya makikita mo yung coordinates, malayo eh. Magmula sa 60 meters hanggang 400 meters. Ay, malayo nga po yun. Pero kinuha ko yan. Binigay ng Pangulo sa akin yun eh. Yung USB. Ngayon, nakikita ko yung pangangailangan na matukoy mo talaga kung sino yung ugat. Dahil yung una kong, yung aking opening statement, baha eh, di ba? Baha. Sabi ko, we will get to the bottom of this. Sa ilalim. Sa ugat. Kaya nga, sabi ko, physically, kung kinakailangan, sisirin yan. Ngayon, may hirapan ako ngayon sapagkat malalaking tao ito. Takot. So, yung pangalawang hearing, sinabi ko, kayo pong mga contractors, pag-isipan po ninyong mabuti ito. Meron po tayong batas na naglalaan ng proteksyon sa mga gustong tumestigo sa mga ganitong klase ng mga kaso. Alam namin ang panganib, alam namin ang disadvantage, maaaring natatakot kayo, pero nakalaan po ang proteksyon na nandyan sa ilalim ng batas. Pero ang kinakailangan lang, tulungan po niyo yung Estado, kailangan nating ma-identify, kailangan nating matukoy kung sino yung malalaking isda na yan. So yun ang aking pinload. Yun ang direksyon nyo. Yun ang tamang direksyon kasi naman talaga, Sen. Para may magsalita. Doon sa una pa lang, hearing, sinabi ko na yun. Pangalawang hearing, lumabas yung mag-asawang diskaya. May dala-dalang sworn affidavit. Yun, isipin mo, nabigla na lahat doon eh. Nakita nila na, sa una pa lang salita nila, 17 congressmen ang kanilang itinawit na ron. Yes po, lumutang na yung pangalan. Hindi lamang yun. Nung nabanggit yung 17 pangalan ng congressmen, dalawa doon ang nagsabi daw, nandun sa kanyang halimbawa, sabi niya rito, sa paragraph 23 nung kanyang September 6 na 2025 na affidavit, karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa paragraph 26, si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papundo ni Speaker at ni Saldico. Sa mga tweet, dito pa lamang ang dami niya nang binanggit papunta doon. Kaya lang, aligasyon, di umano sinabi sa kanya, nung dalawa, doon sa binanggit niyang 17 congressmen. Ngayon, kapag ito'y binasa mong mabuti at ibabase mo sa mga sumunod na pangyayari, nagkaroon ng kaugnayan, na-corroborate Kasi nung mag-testify si Alcantara, binanggit niya si Saldico na nagmi-meeting sila sa Shangri-La BGC. At lahat kanya, sabi niya, napag-usapan ng plano ni Saldico na sumubok ng magbaba ng pondo sa distrito ni Alcantara. Ito.
At nung lumabas din si Bryce Hernandez, ganun din. Corroborated lahat. Binabanggit ito eh. Hanggang sa mailabas ko, nung mga huling hearing na yan, yung Master Sergeant Marine Orly Gutesa. Orly Gutesa. Yun naman, tukoy na tukoy. Mula kay Saldico, kinonekta niya kay Speaker Martin Romualdez. Kaya sinasabi nung predecessor ko, ayaw ko nang banggitin ang pangalan kasi ayaw niya rin banggitin ang pangalan ko. Nililis niya kanya. Paano ko nililis? Dinidiretso ko nga. Ikaw nga, kinakanal mo. Ako dinidiretso ko Magkakarugtong. Hindi ba ako nakita mo yun sa akin? Walang sino man ang nakapaggawa nito Sila ba nakapag-produce sa mga contractors na ginamit nila yung WPP? Wala. Nakapag-produce ba sila ng isang testigo? Naka-direktang kukonekta mula kay Saldico hanggang kay Speaker? Wala. Ako lang Sabi ko nga sa kanila, ang pinaka-credible na witness ay si Gutesa. Si Diskaya, corroborated lahat ng mga ng sumunod na mga testigo. Pero si Gutesa, ang pinaka-credible dahil si Gutesa, wala siyang gain dito Wala siyang interest. Wala siyang interest dito Di ba? Sabi ko sa kanila, Gutesa has everything to lose. He has nothing to gain here. Tama. Nilalagay niya sa panganib ang buhay niya at panganib buhay ng kanyang pamilya niya. Opo. So, alam mo, sa law on evidence, maski sa mga kasong katulad ng ganyan, ang pinakamataas na uri ng pagtetestigo at saka ng ebidensya, kapag ikaw ay tumestigo laban sa iyong sariling interes, tinatanggap ng korte mataas na uri ng ebidensya yun. Si Gutesa, wala siyang ganun Ano pakinabang? Ilalagay mo nga sa panganib ang buhay mo at buhay ng pamilya mo. Ngayon, hindi nila maintindihan nyo. Akala mong gagawa ng yung ikang notaryo. Peke. Kasalanan ba ni Gutesa na magpanotaryo doon sa nakalinya, doon sa may street na kung tawagin street yung sa may Pasay. Sabi ko kasi sa kanya, para mapaniwala mo ako na talagang matatag ka at lahat ng sinasabi mong yan ay tama, may panahon pa naman, nagpanotaryo ka. Para sa akin lang yun Opo naman. Para pabilibin niya lang ako. Kasi mabigat yung akusasyon niya. Nung basahin ko, sabi ko, mabigat yan nakahanda ka ba rin? Opo. Ba't mo gagawin to? Para sa bansa po kanya. Ako po ay nalulungkot na yung palang mali-malitang perang binubuhat namin at dinadala sa mga bahay-bahay yung pala ay galing dyan sa mga pinag-uusapan po nyo sa Blue Ribbon Committee, sabi niya. Matagal ka na ako hinahanap O sige kako, sige, finalize mo na yan. Kung total, may oras pa naman. Sumanap ka ng notaryo. Nakahanap doon sa may Villaruel. Sabi ko sa kanya, litratuhin mo yung kung saan ka nagpanotaryo para meron tayong referensya. Opo. Pinanotaryo, nung makita ko yung lugar talagang parang maliit lang pagkaraniwan na street lang na nakalagay po Notary Public 24/7. Walang tulugan yun, Sen. Kasalanan ba ni Gutesa na magpanotaryo doon Sino ba magdadry hindi ba sila? Yes po. Sino maglalagay ng document number, page number, book number, bla bla bla? Sino mag-i-stamp nung Manila? Wala naman siyang pang-stamp na gano'n Yung notarial details. Kung hindi man pumirma yung abogada, siguradong meron siyang tao doon. May sekretary na siya yung pinapipirma dyan. May ibang taong pumipirma. Alam mo yung notaryo ngayon, naging cottage industry na Totoo po yan. Wala nang formalidad dyan. Dapat ang Korte Suprema bawal yung mga ganyan. Kasi sa notarial law, Nelson, yung nagpapanotaryo at saka yung nagnotaryo, kailangan magkaharap. Yun pala yun. Pupunta ka sa notaryo. Pumunta ka sa Quezon City, halimbawa. Ang dami dyan nakatalatag. Pag ginanyan mo yung papel mo, relax ka lang dyan, bata ka niya. Kukunin niya. Pagkatapos niyan kailangan, magkano po? 50 ka niyo. Kaya 100. Yan na kanya. Firma. Babalik ka ba doon? Ma'am, sandali po, bago po umalis. Pwede po bang... Kayo po ba talagang pumirma nito? Wala namang gumagawa po. Firma nyo nga uli para malaman ko talaga yung pumirma nito. Wala namang ganun Pagkat sasabihin nila, hindi kanya, mali yung notaryo. May perjury dyan. Paano perjury? Kahit na wala ng notaryo, humarap nga sila sa inyo Humarap siya. Sumumpa siya sa harap ng kapulungan. Pinagtatanong nyo siya. Tapos sasabihin nyo, gagawin nyo ng butas yung notaryo. Ito yung tinatanong mo kanina. Ang tanong mo kanina, tutuloy pa ba? Yun nga po. Yun ang inaabangan ng marami, Sen. Napakarami kasing aligasyon dyan Baka pag tinuloy, baka may lalabas na naman, baka Philippine Air Force naman ang... Ganun ba? O kaya sila nagsasabi nun, ako hindi. Wala akong sinasabing ganyan. Ganun. Baka mayroon pa bakit ang dami pang dapat natawagin? Bakit hindi unang-unahin? Unang-una,
17 ang binanggit ni Diskaya, ng mga Diskaya. Bakit hindi ilabas? Para pagtatanungin yung 17 congressmen. Di ba? Si Chavit Singson nag-disclose. Ngayon po. Sa parang nag-motion kayo na ipatawag din siya, di ba? Ba't di patawag yun? Si Martin Romualdez, ilang beses nabanggit na, kinonekta na. Kailangan kauna-unang ipatawag. Nagpahayag siya na willing daw siya, di ba? Kung talaga ipatatawag, Naglabas ng statement ng iba yung willing na willing, iba yung umarap ka doon. Para makita natin kung paano ka sasagot sa mga tanong. Willing sa kaso. Sinabi nung aking predecessor na hindi ko na binabanggit ang pangalan. Dahil yung banggitin ang pangalan ko. 67 daw ang congressman na contractor. Bakit hindi patawag yun? Ang daming dahilan na dapat ituluyan at marami kayong dapat na ilabas dyan. Pagtatanungin natin lahat yan. Di ba? Ang problema, kahit isang pangalan, hindi niya kilala. Nanghirap eh. Puro ganun eh. Puro na lang, kumbaga sa... Anong tawag bro? Puro press release. Hindi, pagka may pelikula, may trailer. May trailer. Parang gano'n eh. 67 congressmen na contractor. Tapos, hindi naman mong pa. Paano yung mga binanggit niya na mga... Dalawa yung kanyang naging privilege speech. Opo. Ilan ang contractors na binanggit niya doon? Mahigit na 10. Hindi ba natin tatawagin doon? Hindi ba natin pagtatawagin? Kasama doon ang SunWest. Ang SunWest, this is the company founded by Saldico. Siya yung pinakamaraming nilatag na mga insertions na binabanggit ni Toby Chango. 13.8 billion, 2 probinsya lang. Hindi mo matatawagin itong mga ito? Hindi mo lang natanong siya eh. Yung mismong kumpanya ni Saldico, hindi mo tatawagin? 15 yung sinabi ng presidente, hindi mo lahat tatawagin? Baka ipangubaya na po sa ICI, Sen. Kasi mukhang ICI na po ang tumutuntun sa lahat ng ito eh. Di ba? Hindi ko kaya ganun ang direksyon. Kasi ang Kamara, ipinaubaya na sa ICI. Baka naman ganun po ang direksyon ng Senado. Bakit? Ang Legislative Department, sunod-sunuran sa Executive Department? Akala ko ba ang ating gobyerno ay binubuo ng 3 dakilang sangay? 3 dakilang haligi. Judiciary. Legislative. Executive. Ang ICI is a creation of the Executive. Tama po. Ang legislature, 2 chambers, Kamara at saka Senado. Ang Senado, meron siyang blue ribbon. Kung mo ba nagtatag na ng ICI, Executive Department, hihinto ka na? Bakit? Nakasalig ba ang mandato ng Blue Ribbon Committee sa gagawin ng ICI? Or vice versa? Sagutin mo, Nelson. May isa pang problema. Kasi, alam mo, itinigil ang Blue Ribbon, ang ICI ay ayaw namang i-open. So, ang mga tao ay maghahanap talaga ng... Hindi ba? Maghahanap ng sagot sa mga katanungang nabubusa. Bakit mo sila sisisihin na... Maghahanap talaga yan? Hindi ba nung in-open ko nga yung kauna-unahan, sa dami na nag-text sa akin, dahil nakita nga talaga yung... Kung napakaraming perang nasa laula, na talagang... Pandarambong talaga. Ilan ba yung nag-text sa akin na sumuusok yung aking cellphone? Sinabi ko nga doon sa biyaya na nakaharap eh. Kabuti na lang nandito ka, sabi ko. Paano ko sasagutin ito? Sabi ko sa kanya. Ang sabi nila sa akin, Senator, yan po pala ng aming buwis na binabayad, dahil dyan lang po pala napupunta. Alam po ba ninyo na dugo at pawis, pati sipon po kanya. Naghalo-halo na. Talaga pong, sa kagustuhan lang namin makatulong sa gobyerno, talagang kami po yung nagbabayad talaga. Diyan lang pala ginagamit ang buwis namin. Pwede po bang ilaban nyo kami? Kahit na itong next year, wag na muna po kami magbayad. Pwede po ba? Mabigat po yun. Tapos sabi nung biyayar, Commissioner Lumagi. Tama naman po sila, sir. Sabi niya, hindi ko po sila masisisi. Hindi ko naman ako kinukuha yung opinion mo. Ang sinasabi ko, anong isasagot ko sa kanila? Tulungan mo ako sumagot. Pwede ba wag na silang magbayad next year? Sapagkat nakikita nila kung saan lang napupunta ang buwis na kanilang... Mabigat po yun. Ba't di ka ako sumagot? Mabagsak ang gobyerno pag nagbayad. Hindi niya sumagot. Wala kang may sasagot. Wala po. Ikaw kako, DPWH. Wala rin po. Sabi ko, sige ako nagsasagot. Ayan. Sabi ko, huwag ninyong gagawin. Yan, tama kayo. Kasi po, pagka ganyan po yung ginawa nyo, lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Ako na po nakikiusap sa inyo. Kaya nga po nandito kami para ayusin natin ito. Usigin natin ang dapat na usigin. Maibalik po yung pera talaga na nawala. Pero huwag po ninyong gagawin. Dahil mas lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Pero talagang tutuusin mo, may katwiran sila eh. Ayaw po naman, sentimiento ng tao. Kaya ngayon, tinatanong mo kanina, tinatanong mo pala, Nelson, talagang maghahanap sila ng kasagutan dito.
Alam nilang inopen natin ito. Alam nila seryoso tayo na matukoy natin kung sino-sino yung mga walang hiya na yan. Pagkatapos hihinto mo. Yung isa naman, nagpapatuloy. Pero palihim naman ang palihim investigation. naman. Magdududa ang taong bayan. Baka nga bumalik na naman sila eh. Talagang hindi na kami magbabayad. Pagkaganyan-ganyan naman delikado pag ganyan. Si Kong Marcoleta, tama po yung pakiusap niya. Okay na po. Inalis po siya eh. Yun. Paano ngayon yan? Ito pa isang tanong. Kung ibalik kayo sa chairmanship. Ako na sasagot, Sen. Huwag niyo tatanggapin. Huwag natin pangunahan. Baka naman, kung sabihin ng mga OFW na magbabayad na sila ng buwis, kung itutuloy ni Senador Marcoleta ang hearing. Pagiging chairman ng ano. Hindi naman nakasalalay sa akin yung pagbabayad nila ng buwis eh. Kasi ako, pinakita ko na sa kanila ang dapat natin gawin. Ang problema, pinupolitika ng mga kasama namin eh. Para sa akin, hindi sila naghahanap ng kasagutan eh. Para sa akin, hindi ko sila kasangga kung pag-uusapan yung seryosong paghahanap kung sino talaga yung ulo ng kawatan. Ako nakita ko na eh. Nakita ko na. Na-establish ko na pagkatapos ako ang binibira ngayon. Pati yung mga testigong naipundar natin, hinahanapan sila ng butas. So sila nagtatakip eh. Di ba? Sana lang kung makita mo kahit talagang pahirapan talaga ito eh. Mahirap naman talaga. Hindi ko talaga iiwanan niya. Sapag nakikita ko napakaraming sumusuporta sa akin. Mga kasama ko, halimbawa, naghihirap pero sige. Meron lang talagang sumama sa akin na talagang makikita mo na hilapan natin yan. Sige. Ba't ko naman iiwanan? Ang problema, tinanggal ako eh. Yun na nga po. Mukhang... wala tayong Vox Populi. Wala. Mas masarap na po ang panonood ng ating mga kababayan sa social media. Pero ituloy ko na sa inyo punto na yun. Pero, paano po ito kung walang magiging napipiling chairman? At saka, nag-iiba-iba na ho ang direksyon eh. Bakit po pinoproblema yun? Problema ng ating Senate President yan. Hindi, siyempre, tutulungan natin ng Senate President. Kawawa din naman. Bilang mamamayang Pilipino, tayong naghahanap ng kasagutan eh. Hindi ba? Sila yung nauna dyan eh. Sabi nila, mas magaling kanyang mag-imbestiga si ganito. Yan. Sige. Sige ikaw. Ang problema, hindi niya nabigyan ng distinction yung dalawang bagay eh. Ang mandato ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation. Isa po yun. Yun ang tuntunin mo. Yun ang direction mo eh. Ay yung isa, police investigation ang kanyang alam. Tingnan mo, halimbawa, kapag ikaw ay chairman ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation, ang tingin mo doon sa mga taong pinatawag mo, resource persons. Yes. May paggalang doon. Kasi sa tuntunin mo, igagalang mo, may karapatan sila eh. Hindi mo pagbububulyawin doon. Hindi mo sasabihin, pinaglululoko mo yan. Hindi pwede yun. Sa police investigation, iba na yun. Pagduduruin mo na sila, testigong... Ito yung hindi malinaw. Pagkatapos, nag-hearing, Blue Ribbon, ha? Anong ginagawa ng Department of Justice Secretary doon? Tapos kukunin niya yung testigo o yung resource person. Dadalhin niya sa NBI. Pagbalik niya, iharap niya uli sa amin, meron siya supplemental affidavit. May dagdag. Teka muna ka, ano ba nangyayari sa atin? Pinaghahalo niyo na yung balat sa tinalupan eh. Pagkatapos pupunta yung dalawa doon sa ICI. Meron ba tayong tuntunin dito? Meron ba tayong pinag-usapan na tuntunin kung paano tayo magko-collaborate doon sa tawag doon, ICI? Ano na yun? Independent Commission on Infrastructure. Paano independent yun? Gawa yun ng Executive Department. Ang budget niya, Executive Department. Ang tinutugis natin, DPWH yung iba. Executive Department. Paano? Pagtatakpan mo yung Executive Department, katapos meron silang isa sa mga powers nila, upon request, the ICI shall obtain information from the House of Representatives, from the Senate, from the courts, from the Sandigan Bayan, and from any other public authority. Parang independent, ba't nangunguha? Dapat ikaw, bahala ka sa buhay mo. Ibig ba sabihin, wala tayong choice ka ako? Pag nag-request sila, kamukha ng ginagawa nila. Kailangan namin, dalhin mo rito si Hernandez. Umaharap nga sa kanila. Wala ba kaming karapatang tumanggi? Nasaan na yung sinasabi nating system of checks and balances? Nasaan na yung institutional boundaries? Nasaan na yung separation of powers? Separation of powers, Halimbawa, nag-request yung ICI. No. Wala kaming karapatang magsabi ng no. Meron. Kanya-kanya tayong di ba? Departamento eh. Ito halo-halo na eh. Pupunta sila doon sa makikipag-meeting sa ICI. Darating ang Department of Justice Secretary dito. Halo-halo kaming ganyan. Anong klaseng Blue Ribbon Committee ito? Ito yung sinasabi ko pagkatapos magsasalita sila. Daldalay ka ng daldal yun. Sinasabi ko lang naman ang mali. Alam namang hindi ko sabihin ang mali. Halo-halo na yung ginagawa natin. Wala nang respetuhan.
Ayaw naman nilang humarap. Sasagot sila sa akin sa Twitter. Nakakita ka bang ganun? Kasi, alam mo naman ang Senado, ano bang pinag-usap? Kaya nga sinabi Senado eh. Opo. The Senate is a deliberative body. Yan. It's a parliamentary body. This is where you discuss every issue. Yes po. Harapin mo, tumibati ka. Talagang nandiyan. Tumibati ka. Ayaw mo, tumayo ako, aalis ka. Pagkatapos sasabihin na, dapat diniliber mo yan nung nandito siya. Bakit? Kailangan ko ba sabihin sa inyo, ladies and gentlemen, I'm going to deliver a privilege speech this afternoon. Please do not go out. Huwag kang alis. Kaya ba? Please wait for me. Alam nila nasa agenda eh. Umalis sila. Ibig sabihin, ayaw nilang pakinggan na sasabihin ko. Sinadya na talaga. Pagkatapos sasagot siya sa Twitter. Tama ba yun? Wala na yung ginagawa sa Senado at sa Kongreso na dapat nagdidibate, patagiso nito, pagalingan nito, di ba? Dapat doon ang labanan sa plenaryo. Basta makipagdebate ka doon. Kasi yun ang kailangan eh. Kasi kapag kayo ay pinag-usapan doon, maglilinaw doon makikita. Yan, kung ano talaga yung dapat nating gawin sa magitan ng pakikipagtagisan mo ng idea, ng pangunawa mo sa bawat issue. At saka may pagkakataon naman, Sen, na kapag may punto kayo at nakipag-usap yung iba, kagaya nung dismissal, nung impeachment, pumayag kayo na ibaba sa archive na lang eh. Pero, yun ay bunga ng debate yes. ng pakipagtagisan sa floor. Di ba nakipagdebate naman sila talaga? Di inarap ko naman silang lahat eh. Nag-privilege speech kayo, tapos danong kayo. Di ba? 6 na oras ako nakatayo doon, di ako umupo eh. Na-harmonize na naman, di ba? Wala naman di natapos. Ganun dapat. Hindi ba dapat, ba't ngayon ayaw na nila? Kasi ganun talaga ang Senado, ganun talaga ang Kongreso, di ba? Tapos hanapan ka ngayon ng kahit ano lang, para lang may maipukol sa'yo. Yung asawa ko raw ay independent director ng isang insurance company. Nako. Nandun na yun eh. Kaya lang, ayaw naman nilang pag-aralan. Ano po ba yung independent director? Ang independent director po, kung nakikinig po kayo, mga kasama ko po sa Senado, basahin po ninyo yung bagong corporation code. Ano po? Huwag niyong babasahin yung lumang corporation code. Kasi yung lumang corporation code, Batas Pambansa, number 68 yata yun. Huwag po yun. Luma na. Kasi pag yun ang binasa niyo, wala pa pong independent director doon. Hindi kasama talaga. So bago ngayon? Yan po yung pinagbasihan ng dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines para atakihin niya ako. Okay. Oo, yung dati naming presidente ng IBP, nakakaawa naman. Naging presidente pa naman. Hindi pala sa updated. Hindi ko maintindihan bakit hindi siya nagbabasa ng mga bagong batas. Kami kasi, ang lahat ng abogado, required ka na mag-undertake ka ng tinatawag na MCLE. Yes po. Taon yun. Alam mo yung MCLE? Mandatory Continuing Legal Education. Kahit kasi ikaw ang pinakamagaling na abogado dyan, Nelson, darating din ang panahon ng pag-iiwanan ka dahil may nababagong mga batas eh. May nare-revise na batas. Mayroong bagong jurisprudence na ginagawa ang Korte Suprema. Lahat yan dapat updated ka. Ano nga pa po yung independent director? Yung independent director, sangayon sa bagong corporation code, kailangan doon sa mga industry, sa mga kumpanya na merong involve yung public interest. Okay. Halimbawa, yung bangko, kailangan merong independent director yan. Insurance. So lahat ng bangko may independent director? Kasi yun ang sinasabi. Insurance, kasama rin. Yung media. May independent director. May independent director yan. Ano yung role ng independent director? Kailangan, ano ang role at saka katangian niya? Una, wala kang financial interest dyan. Sa kumpanya? Sa kumpanya. Wala, ni una bes, wala ka. Wala kang investment, walang ganun. Pero sa sweldo yan, Sen? Siguro yung lang, pamasahin mo lang. Tapos, wala kang pagmimayari, ibig sabihin. Wala kang shares. Wala kang kinalaman sa management. At wala kang relative sa mga major shareholders, mga shareholders. Wala kang kamag-anak. Sa mga tweed, talagang nandyan ka lang for governance. Ang tawag nga, paminsan-minsan, tinatawag sila ombudsman. Parang sa tanod bayan, parang tagabantay ka lang. Halimbawa, merong konting pinag-uusapan na ethical issue. Dahil si Mrs. naman, teacher kasi. Maring, may kakayahan naman. Ano requirements na ganyan? Doon lang sila pumapasok. So, walang connection. Akalain mo ngayon, bangko may ganun din. O halimbawa, Nelson, kunwari ikaw... Pwede pala akong maging independent director sa bangko. Pwede. Pero gagawin kitang halimbawa. Opo. Ikaw ang may-ari, kunwari, ng BDO. Ayan, yan ang pinakamalaking bangko eh. Ayan. BDO. Pag-withdraw ka mamaya, akong bahala. Si Jen naman, si Diskaya. Okay. Ako yung naglalagay ng pera. Hindi ba ang bangko ini-encourage ang buong public para mag-deposit? Mag-deposit ka sa akin. Nag-deposit si Jen Diskaya sa'yo. Anong kasalanan mo? Independent director ka lang.
nag-deposit lang sa video. Hindi, baging yung bangko mismo, wala namang kasalanan. Kaya nga eh. Lalo na yung... Hindi ba nila maintindihan yun? Bakit pinipilit nila si ang asawa ni Senator Marcoleta, direktor? Itong dati naming Pangulo ng Integrated Bar. Ang sinasabi niya, yung luma. Hindi pwedeng wala sang dyan. Alam nyo, ang direktor ka niya eh. Merong ganyan yan. Meron siyang controlling dyan. Saka naman nakakitang maawa ka na lang eh. Di ba? Kaya sinulatan ko yung IBP. Opo. Kausapin nyo naman siya kako. Sayang, dati pa namang Pangulo ng IBP. Pwede na siyang ma-charge ng ignorance of law. Di ba? Excuses no. Kahit pa presidente ka ng Kaya IBP. walang masasabi. Tingnan mo, lahat pwede nilang ipukul sa akin. Lahat na lang. Sa paghahanap ko ng katotohanan, ayaw ba nila na makita natin yung pinakamalaking isda? Alam ba lahat ng nakikinig ngayon? Winaldas po lahat ang pera natin, pera ng bayan. Ayaw po ba ninyo na makita natin, matukoy natin kung sino po yung halang kaluluwa, pinakamalaki isda? Ba't kayo nagagalit sa akin? Samantalang ang gusto ko lang naman tuntunin, malaman natin kung sino may kasalanan dito. Yun. Ba't sabi nila, ako nagtatakip? Hindi po. Yung nagtatakip, yung mga binabanggit ko kanina pa. Silang naglilis hanggang sa nahinto na nga eh.